Eto po, may namatay po na miyembro ng PhilHealth. Bagamat, sinasabi po 'no, sinasabi po ng, mga PhilHealth, 'pag nag-report po yung mga PhilHealth na doble, na triple ang mga benepisyo, pero eto po yung tunay na kalagayan ng mga manggagawa under ng PhilHealth. Akala nyo 'pag nakinig kayo sa press release ng, PhilHealth, akala mo talagang wala na pong miyembro ng PhilHealth na hindi iniintindi ng ospital, et cetera, et cetera. Okey, kaugnay po 'to sa nag-viral na post tungkol sa pumanaw na tigok na miyembro ng PhilHealth na si Marvin Sulit na binawian ng buhay dahil sa brain hematoma. Idinaing ng kanyang byuda na si Maria Lourdes Sulit na hindi nila nagamit ang kanyang benepisyo sa kabila ng 25 taon tapat na pagbabayad ng kontribusyon sa PhilHealth. Ayon sa reklamo, tinanggihan sila ng PhilHealth dahil wala pang 24 oras na nakakonfine ng pasyente bago ito namatay. Antindi po, no? So namatay po, pero dahil wala pang 24 hours, meron palang ganyan yung PhilHealth, no? Namatay po yung tao, tapat na naglingkod, naghulog po ng 25 anyos, 25 taon. Alam po ninyo, kakaiba po itong PhilHealth. Ito pong PhilHealth, hindi po naiipon to, yung mga hinuhulog nyo, hindi po yan naiipon at makukuha nyo upon retirement. Hindi po yan katulad ng SSS, GSIS, Pag-ibig, na naghulog kayo, may counterpart po yung ating gobyerno o yung inyong mga employer, nadodoble yung inyong hinuhulog, 'di ba? Tapos tumutubo pa taon-taon. Kaya pag nagretiro kayo, malaki-laki po ang makukuha nyo, lalo na sa GSIS kasi mas malaki po ang benepisyo ng GSIS kaysa sa SSS. Yan po ang katotohanan. Ngayon, ang PhilHealth po, hindi po ganun. Pag naghulog ka at hindi mo nagamit, pasalamat ka't hindi mo nagamit kasi ibig sabihin niyan hindi ka nagkaroon ng sakit. Samantalang yung ibang mga miyembro na nagkasakit, yun po yung sama-sama nating binabalikat yung sakit po ng mga miyembro. Ito po, namatay po yung wala pong matatanggap na benepisyo. Ayon po sa PhilHealth, sabi ni Maria Lourdes Sulit, dahil wala pang 24 hours. Kasalanan po ba ng tao? Nakagyat na siyang binawi. Antindi, kinakailangan pala yan. O teka muna, wala ka pang benepisyo ng PhilHealth. Kasi wala ka pang 24 hours na naka-confine. Kaya po walang 24 hours na naka-confine kasi nadedo na. Yun yung problema eh. Okay, kinakailangan po kasi wala po siyang benepisyo dahil 24 hours. 24 hours po. Dapat muna siyang makumpine. Eh natigok na nga eh. Ayon naman po sa PhilHealth, gumagawa sila ng hakbang. Upang, kala nyo magpaabot ng tulong. Gumagawa sila ng hakbang upang malaman ang buong detalye. Hindi po para magsampa ng reklamo sa ospital, etc. Kawawa naman. Hindi rin umano agad inoperahan o ginamot ang kanyang asawa dahil hindi sila nakapagbigay agad ng hinihinging pera o deposit ng ospital. O yan pang deposit na yan. Deposito ng ospital. Dapat pala, kumbaga, nakatenga lang yung PhilHealth member natin dahil nga hindi sila makapagbigay ng deposito. Kinakailangan po may managot po dito. Alam nyo po, eto real talk Ang dami pong pera ng PhilHealth. Pinamimigay pa nga nila yung pera nila eh.
60 billion pinamigay pa, pinanggawa pa po ng napakagandang proyekto. Pinakamagandang proyekto ng pamahalaan, flood control project. Nilipat pa yung pera ng PhilHealth para makatugon sa napakalaking proyekto ng flood control. Tapos eto po, kinakailangan depositohan. Ganyan po, pinapatay sa aktwal. Namamatay po ang mga Pilipino dahil po sa katiwalian. Nilipat yung budget, o kung marami pong budget ang PhilHealth, dapat sinasagot na nila yung miyembro ng 25 years na naguhulog, ipakita lang na PhilHealth. Sagot na ng PhilHealth dapat. Ang dami yung pinamimigay na pera. Pag nag-report ang PhilHealth, akala mo wala na nagkakasakit na hindi nila natutugunan. O, kasalanan din ng PhilHealth. Bakit? Yung ospital po, kung private po yan, lalo na po kung private yan. Ang ospital po, negosyo po yan. Kung hindi po nababayaran ng PhilHealth, marami pong ospital na umaangal na hindi makapagbayad yung PhilHealth ng dati na nilang utang. Maghihigpit talaga sila sa mga PhilHealth member. Yan po ang another epekto ng pagnanakaw. Yan ang gusto ninyo. Yung gobyernong ganyan. Na itotokis lang tayo lahat ni Auntie Claire. Tabla-tabla na. Pera ng PhilHealth, ninakaw, ginawang tapos walang kasalanan yung naglipat. Sabi ng Supreme Court, illegal ang paglilipat ng pera ng PhilHealth. So may nagdemanda po sa taong naglipat ng pera. Sabi ng ombudsman, absuelto. Paano maabsuelto yung taong naglipat ng pera samantalang sabi ng Supreme Court, illegal. Pwede palang maabsuelto yung tao na gumawa ng illegal. Only sa Pilipinas. Only sa ombudsman. Hindi po ako maalam sa batas. Pero ang alam ko po, pag diniklara ng Supreme Court na unconstitutional yung paglilipat ng pera ng PhilHealth, ano po ang pakahulugan nun? Kung ako po ang iintindi. Kung unconstitutional po yan, labag sa batas. So dapat pong may managot. Yung naglipat ng pera, yung taong dahilan kung bakit nalipat yung pera ng PhilHealth, papunta sa napakagandang proyekto na kung makikita lang natin ang proyekto na yan. Kaso, hindi natin makita eh. Ngayon, umuulan na, tag-ulan na. Makikita nyo po ang pagnanakaw ng pera ng taong bayan sa flood control, sa sangkatutak na ba? Okay lang po kung wala ang pera ng flood control. Sangkatutak po ang pera ng flood control. Mas lumala pa ang baha ngayon. Ngayon, wala pang bagyo. Umuulan pa lang. May nakikita na akong mga video na bumabaha. Kaya po nararapat lamang na mag-imbestiga dyan sa flood control na yan dahil halos lahat ng pera natin, wala kayong makikitang build na kakaiba dahil napunta lahat. Hindi naman lahat. Baka may pilosopo sa inyo na, ibig mo sabihin, pati pa sweldo napunta dyan. Hindi po ganun. Huwag kayong pilosopo. Ang ibig ko sabihin, ang ibig ko po sabihin ng lahat, halos lahat, wala tayong malalaking proyekto, infrastruktura. Dahil ang malalaking pondo ng infrastruktura, hindi po ibig sabihin na maliit ang pondo natin na infrastructure. Hindi po. Mas malaki po ang pondo ng infrastructure ngayon. Ang problema, nakapokus tayo sa
Yung gobyerno pala, hindi tayo. Pagpapagawa ng flood control. Dahil ang tindi ng focus nila, konting ulan lang, baha na po sa iba't ibang bahagi ng Pilipinas. Ganyan katindi tong gobyerno na to. Tapos, pag pinuna mo sila, ano sasabihin ni Auntie Claire? Panay kasinungalingan, panay kasinungalingan, panay paninira, panay paninira. Nakakaawa po yung namamatay na miyembro ng PhilHealth. Sama-sama na po yan. Yan ba, binabalita? Pinag-aksayan ba yan? Meron bang mga Arnold Clavio na galit na galit na? Yung galit ninyo kay BP Sara, na hindi namin maintindihan kung bakit kayo galit. Kasi uto-uto kayo o hindi kayo bayaran, kaya kayo galit. Hindi sila bayaran, kaya galit sila sa mga Duterte. Pero dito, sa panyanyari na ito, na merong 25 years na naghuhulog sa PhilHealth, na hindi po pinansin ng ospital dahil hindi nakapagbigay ng deposito. Namatay po. Ito po ang malupit. Namatay, wala pang 24 hours. Walang benepisyo galing sa PhilHealth kasi dapat daw 24 hours ka muna na-confine. So kung namatay ka agad, baliwala na yung hulog mo. Tindi ng mga mga patakaran eh. Mga patakaran ng mga mandurugas eh. Sana po lahat ng taong Pucha, pag-uusapan pa ba na confine ng 24 hours? Samantalang namatay na nga. Kaya nga hindi na confine dahil hindi nakabayad ng deposito. Wala na siyang chance ma-confine. Ang mga Pilipino po, hindi po tayo katulad ng ibang bansa na may maramdaman lang. Punta na ospital, pasuri na. Ang mga Pilipino po, yung mga mahihirap na Pilipino, tayo pong mga mahirap na Pilipino, pupunta lang tayo sa ospital pag hindi na natin kaya. Tama? Pag hindi na natin kaya yung iniinda natin, marami po tayong iniinda sa katawan eh. Inilalakad lang natin, iniinom lang natin ng gin, pinapahinga lang natin. Pag hindi na talaga kaya, tsaka pupunta sa ospital. At sasabihin ng nasa ospital, may deposito ba kayo? Para saan pala yung mga PhilHealth na hinuhulog ng mga tao kung hindi nila magagamit? May mali dito sa sistema na to. Pero pag nag-report po yung PhilHealth, ang dami po nating natulungan, bilyon-bilyon. Yan ba, may nagbalita niyan? Problema ba nila yan? Kung hindi pa nag-viral, kung hindi pa nag-post sa Facebook, yung asawa, hindi pa natin malalaman. Ganyan po, hindi bayaran kasi ang ating media. Focus lang sila, focus. Duterte lang, banat lang sa Duterte kasi nga hindi sila bayaran. Kaya ang focus nila, banat lang sa Duterte dahil kami hindi bayaran. Papuri lang sa mga Marcos dahil kami ay hindi bayaran. Hindi po lahat. Meron pong SMNI, meron pong Net25 at iba pang maliliit na halos hindi maramdaman.